Hindi ko inakala na ang Pasko ng 2010 ang magpapabago sa buhay ko magpakailanman. Umuwi ako noon sa probinsya namin sa Negros upang magbakasyon. Matagal na akong hindi nakakapunta roon, kaya sabik akong makita ang aking mga pinsan, lalo na si Kuya Dario. Bata pa lang ako, iba na ang kilos niya, tahimik, palaging nag-iisa, at may kung anong kakaibang aura na hindi ko maipaliwanag. Pero sa kabila noon, mabait siya sa akin. Siya ang tipo ng taong hindi mo basta-basta mapapalapitang kaibigan, pero kapag tinanggap ka niya, buo ang tiwala niya sa'yo. Noong bata pa kami, madalas akong sabihan ng lola ko na huwag masyadong sumama kay Kuya Dario kapag gabi. Sabi niya, may lahi raw kami ng kakaibang nilalang, mga aswang. Siyempre, hindi ko yon pinaniwalaan. Hindi naman ako naniniwala sa mga kwentong ganyan. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Dahil sa sobrang init sa loob ng bahay, nagpasya akong lumabas saglit para magpahangin. Nasa gilid lang ng bahay ang malaking puno ng mangga kung saan madalas umupo si Kuya Dario kapag gabi. Noon, nakita ko siyang nakaupo roon, nakayuko, at parang humihinga ng malalim. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinilabutan. Para bang may kung anong hindi pangkaraniwan sa kanya noong gabing iyon. Nilapitan ko siya at tinawag. Kuya, okay ka lang? Dahan-dahan siyang lumingon. At doon ko nakita ang kanyang mga mata, pula, parang mata ng isang hayop. Napaatras ako. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang iyon, pero ramdam ko ang malamig na hangin sa paligid namin. Umuwi ka na, bata ka pa para malaman ang ganitong bagay, mahina ngunit matigas niyang sabi. Ngunit sa halip na makinig, nanatili akong nakatayo roon. Ano bang nangyayari sa'yo, kuya? Tanong ko ulit, mas mahina ang boses ko ngayon. Sa pagkakataong iyon, kitang-kita ko ang kamay niyang nanginginig, ang mga kuko niyang parang mas humaba. Hindi ko na namalayan na humakbang ako paatras, pero bago pa ako tuluyang makatakbo pabalik sa bahay, biglang may kumaluskos sa likuran ko. Isang malamig na tinig ang bumulong sa dilim, huli ka na, alam mo na ang sikreto namin. At sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na dampi ng hangin sa batok ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Tumakbo? Magsisigaw? O manatili lang at harapin kung anuman ang kinatatakutan ko. Ngunit bago pa ako makapagdesisyon, isang kamay ang mahigpit na humawak sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko nang maramdaman ko ang kamay na mahigpit na humawak sa aking braso. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, napapikit ako at halos hindi makahinga sa takot. Pero sa halip na may masakit o kakaibang mangyari, narinig ko ang pamilyar na boses ni Kuya Dario. Halika rito, mahina niyang sabi, pero ramdam ko ang bigat sa tono niya. Para bang may gusto siyang ipaliwanag, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Dahan-dahan akong dumilat at nakita ko siyang nakatayo sa harapan ko. Ang mga mata niyang kanina lang ay pulang-pula, ngayon ay bumalik na sa normal. Pero hindi pa rin nawala ang kaba ko. Kuya, ano ba to? Anong nangyayari sa'yo? Nanginginig kong tanong. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinila niya ako papunta sa ilalim ng punong mangga, malayo sa bahay. Doon, huminga siya ng malalim at nagsimula siyang magsalita. Hindi ko gustong malaman mo to sa ganitong paraan, sabi niya. Pero simula pagkabata pa lang, may parte na ng pagkatao ko ang pilit kong itinatago. Hindi ako tulad ng ibang tao, at lalong hindi ako normal na pinsan mo. Napalunok ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong makinig o tumakbo palayo, pero ramdam kong seryoso siya. May lahi tayo, Mark. Kalahati akong tao at kalahati iba. Hindi niya agad binitiwan ang huling salita, pero sa loob-loob ko,
alam ko na kung ano ang tinutukoy niya. Isang salita lang, pero nagdala ng matinding kilabot sa akin. Napatingin ako sa kanya. Aswang, mahina kong sabi. Hindi siya sumagot, pero sapat na ang pag-iwas ng tingin niya para kumpirmahin ang hinala ko. Biglang lumakas ang hangin sa paligid namin at narinig ko ang mga dahon sa itaas na kumakaluskos. Pakiramdam ko, hindi lang kaming dalawa ang naroon. Kuya, kung totoo yan, bakit hindi ko napansin noon? Bakit ngayon mo lang sinasabi, tanong ko. Napangiti siya ng mapait. Kasi hindi pa ako buo noon. Ang lahi natin, Mark, hindi basta-basta nagiging ganito. May proseso. May oras. At may pagsubok. Anong ibig mong sabihin, mas lalong kumunot ang noo ko? Napabuntong hininga siya bago muling nagsalita. Sa pamilya natin, hindi lahat nagiging ganito. Kailangan mong pumasa sa isang pagsubok para ganap kang tanggapin ng mga nasa kabilang mundo. Mas lalo akong kinilabutan. Anong klaseng pagsubok? Bago pa siya makasagot, biglang may malakas na tunog mula sa kabubatan sa likuran namin. Parang may malaking bagay na bumagsak mula sa taas. Napatingin kami pareho sa direksyon ng ingay. May parating, mahina ngunit seryoso niyang sabi. Tumayo siya at mabilis na sinenyasan akong huwag gumawa ng ingay. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sobrang takot ko, sinunod ko siya. Maya-maya, isang anino ang unti-unting lumitaw mula sa dilim. Hindi ko makita ng maayos ang mukha, pero ramdam ko ang bigat ng presensya nito. Ang malamig na hangin ay dumoble, at ang tahimik na paligid ay biglang naging nakakatakot. Mark, kahit anong mangyari, huwag kang gagalaw, bulong ni Kuya Dario. Napatingin ako sa kanya, pero nanatili siyang nakatutok sa anino sa harapan namin. At bago ko pa maintindihan ang lahat, biglang lumitaw ang isang pares ng kumikislap na mata mula sa dilim, at sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na lumapit sa amin. Napatigil ang lahat. Tanging tunog ng kaluskos at mabibilis na tibok ng puso ko ang naririnig ko. At sa sandaling iyon, alam kong ang gabing ito ay hindi ko malilimutan habang buhay. Ang katawan ko ay nanigas sa kinatatayuan ko habang nakatutok ang tingin ko sa dalawang kumikislap na mata sa dilim. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng presensya ang nararamdaman ko. Hindi ito tulad ng normal na takot. Para bang may kung anong puwersang humihigop sa akin, isang bagay na hindi ko maunawaan pero alam kong mali. Si Kuya Dario, na kanina lang ay kalmado, ay biglang tumayo sa harapan ko, para bang protektahan ako mula sa kung anumang nasa harapan namin. Hindi pa oras, malamig niyang sabi sa nilalang na nakatayo sa dilim. May gumalaw. Isang mabilis na anino ang dumaan sa gilid ko, at kahit hindi ko ito nakita ng buo, ramdam ko ang kakaibang enerhiya nito. Dario, hindi mo matatakasan ang tadhana mo, isang mababang boses ang narinig ko. Napatingin ako kay Kuya Dario, pero hindi siya nagsalita. Kita ko sa mga kamay niya ang unti-unting panginginig. Hindi ko alam kung takot ba siya o may ibang dahilan. Mark, bumalik ka sa bahay, utos niya nang hindi ako tinitingnan. Pero ngayon na, madiin niyang sabi. Hindi ko alam kung susundin ko ba siya o hindi. Pero bago pa ako makagalaw, ang anino sa harapan namin ay unti-unting lumapit. Sa bahagyang liwanag ng buwan, nakita ko ang hugis nito, isang matangkad na lalaki na may matulis na mukha, ang mga mata nitong nagliliwanag sa dilim. May kung anong bagay sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Huwag mong itago ang bata, Dario, malamig na sabi ng lalaki. Ramdam ko ang kaba sa boses ni Kuya Dario nang sumagot siya. Hindi siya kasali rito. Napatingin ako sa kanilang dalawa. Ako?
Bakit ako ang pinag-uusapan nila? Ano bang nangyayari? Halos pabulong kong tanong. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero para bang may dumaan na anino sa likod ko. Lumingon ako, pero wala akong nakita. Dario, hindi mo siya mapoprotektahan ng matagal, sabi ng lalaki. Mabilis akong hinila ni Kuya Dario palayo. Tumakbo kami papunta sa loob ng bahay, pero bago pa kami makapasok, isang malakas na tunog ang narinig namin mula sa likuran. Isang ungol. Isang mababang tunog na tila nagmumula sa isang nilalang na hindi tao. Napatigil ako sa takot. Napatingin si Kuya Dario sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay sa kanya na hindi ko inaasahan, takot. Tuloy lang, Mark, mahina niyang sabi. Pero hindi ako makagalaw. Ang katawan ko ay nanigas, at kahit gusto kong tumakbo, may bahagi ng isip ko na gustong malaman kung ano ang nasa likod namin. Muli akong lumingon, at sa pagkakataong ito, hindi na anino ang nakita ko. Isang nilalang, hindi ko alam kung ano, ang nakatayo sa hindi kalayuan. Ang katawan nito ay parang tao, pero ang mga mata hindi ko na kailangang mag-isip. Hindi ito normal. Hindi ito tao. Muli akong hinila ni Kuya Dario, at sa wakas, nakapasok kami sa loob ng bahay. Agad niyang isinara ang pinto at ikinandado ito. Kuya, ano yun? Halos hindi ko na makontrol ang takot sa boses ko. Huminga siya ng malalim. Sila. Sino sila? Ang mga naghihintay sa akin. At ngayon mukhang ikaw na rin. Nanlamig ang buong katawan ko sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip sa labas. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko na hindi pa tapos ang gabing ito. Mark, may mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Pero isang bagay lang ang sigurado ako, napatingin ako sa kanya. Ano? Dahan-dahan siyang lumingon sa akin, at sa mga mata niya, nakita ko ang hindi ko inaasahang sagot. Hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay. Napalunok ako sa sinabi ni Kuya Dario. Hindi ko alam kung anong mas kinakatakutan ko, ang mga nilalang sa labas o ang ideyang hindi ko na mababalikan ang dati kong buhay. Ang tunog ng malamig na hangin sa labas ay parang bumibigat, at pakiramdam ko ay pinagmamasdan kami ng kung ano. Kuya, anong ibig mong sabihin? Mahina kong tanong, pilit na nilalabanan ang panginginig ng boses ko. Tumingin siya sa akin, pero hindi siya agad nagsalita. Para bang may iniisip siyang mabuti, isang bagay na hindi niya alam kung dapat niyang ipaliwanag. Bago mo pa malaman ang lahat, Mark, matagal ka nang kasama sa kwentong to, sagot niya sa wakas. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya pa rin ako sinagot. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang kahoy na bowl mula sa ilalim ng mesa. Agad niyang binuksan ito, at sa loob, may isang piraso ng lumang papel na parang sulat. Kinuha niya ito at marahang iniabot sa akin. Basahin mo, sabi niya. Mabilis kong tinignan ang sulat, pero bago ko pa ito maintindihan, biglang kumalabog ang bubong ng bahay. Napatalon ako sa gulat. Ano yon? Tiningnan ako ni Kuya Dario, pero hindi siya nagulat. Para bang inaasahan na niya ito. Darating na sila, malamig niyang sabi. Sa puntong iyon, hindi ko na kinailangang tanungin kung sino ang tinutukoy niya. Muli akong napatingin sa papel sa kamay ko. Kahit hindi ko pa ito nababasa ng buo, ramdam kong may kung anong sikreto ang nakasulat dito, isang bagay na may kinalaman sa akin. Pero bago ko pa ito simulang basahin, muling yumanig ang bubong.
Sa pagkakataong ito, may narinig akong kaluskos sa labas ng bahay, hindi lang isa, kundi marami. Napatingin ako kay Kuya Dario. Ano nang gagawin natin? Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay dahan-dahang inilagay ang kamay sa dibdib niya, parang may iniindang sakit. Mark, ano man ang mangyari, huwag kang lalabas. Bakit? Hindi siya sumagot. Sa halip, mabilis niyang binuksan ang isang lumang drawer at kinuha ang isang matulis na kahoy na tila patalim. Hindi na natin sila mapipigilan, sabi niya. Muli akong napalunok. Ang ingay sa labas ay palakas ng palakas, at ngayon, hindi lang ito basta kaluskos. May naririnig na akong mababang pag-ungol, halos parang hayop na galit na galit. Huwag kang matakot, sabi ni Kuya Dario. Hanggat kasama mo ako, ligtas ka. Ngunit sa kabila ng mga salita niya, hindi ko magawang paniwalaan yon. Hindi ko alam kung sino o ano ang nasa labas, pero isang bagay ang sigurado, hindi sila ordinaryong tao. Biglang bumukas ng malakas ang bintana, at sa isang iglap, isang anino ang dumaan sa loob ng bahay. Napasigaw ako sa gulat. Mabilis na gumalaw si Kuya Dario, itinulak niya ako palayo at agad niyang tinutok ang matulis na kahoy sa direksyon ng anino. Alam kong nandyan ka, sigaw niya. Sa isang iglap, lumitaw mula sa dilim ang isang peres ng mata, maliwanag, mapula, at puno ng galit. Matagal ka na naming hinihintay, Dario, malamig na sabi ng boses. Nanlaki ang mga mata ko. Ang boses na yon hindi ko pa man ito naririnig noon, pero parang may kung anong koneksyon ito sa akin. Mabilis akong bumalik sa papel na hawak ko. Sa wakas, binasa ko ang unang linya. Sa araw na malaman mo ang totoo, wala nang balikan. Isa ka sa amin. Napahinto ako. Ano nang ibig sabihin nito? Bago pa ako makapagtanong kay Kuya Dario, isang malakas na hampas ang nagpayanig sa buong bahay. Sa isang iglap, bumukas ang pinto, at isang nilalang ang unti-unting pumasok. Hindi ako makagalaw. Ang nilalang na pumasok sa pinto ay matangkad, payat pero matibay ang tindig. Ang balat nito ay maputla, halos kulay abo, at ang mga mata na puno ng kasamaan, ay diretsong nakatingin sa akin. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa katawan ko, hindi dahil sa hangin kundi dahil sa presensya niya. Ikaw nga, mahina ngunit matalim na sabi ng nilalang. Napaatras ako, pero nasa likuran ko si Kuya Dario. Mahigpit siyang nakahawak sa patalim na dala niya, ang mga mata niya ay hindi bumibitaw sa nilalang. Hindi siya kasama sa usapan, madiin na sabi ni Kuya Dario. Ang nilalang ay ngumiti, isang nakakatakot na ngiti na hindi abot sa mga mata nito. Kasama siya noon pa, Dario. Hindi mo ba sinasabi sa kanya? Hindi mo ba ipinaliwanag kung sino siya talaga? Muling lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ako? Ano ang ibig niyang sabihin na kasama ako noon pa? Tama na, mariing sabi ni Kuya Dario. Wala kang makukuha rito. Pero ang nilalang ay hindi natinag. Sa halip, lumingon ito sa akin, ang mga mata nitong tila may hinahanap sa mukha ko. Mark, hindi ba dapat ikaw mismo ang magtanong? Hindi ba dapat ikaw mismo ang maghanap ng sagot? Wala ka bang nararamdaman na kakaiba? Hindi mo ba naiisip kung bakit nagbago ang buhay mo ngayong gabi? Napasinghap ako. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin. Simula nang dumating ako sa probinsya, pakiramdam ko ay may kung anong hindi tama. Ang malamig na hangin, ang pakiramdam na may nagmamasid, ang biglaang pagbabago sa kilos ni Kuya Dario, lahat ay tila may kahulugan.
Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ko, kahit pa nanginginig ang boses ko. Napangiti ang nilalang. Na ikaw ay isa sa amin. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Ang mga kandila sa paligid ay namatay, at tanging liwanag ng buwan na lang ang nagbigay ng bahagyang liwanag sa loob. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Hindi totoo yan, sigaw ko. Hindi ako kagaya mo. Ngunit bago pa ako makapagsalita ulit, isang matinding sakit ang lumaganap sa buong katawan ko. Para bang may kung anong kumakawala mula sa loob ko, isang bagay na hindi ko alam na naroroon. Napaluhod ako sa sahig, hinahabol ang hininga ko habang pakiramdam ko ay may apoy na bumabalot sa loob ng dibdib ko. Mark, sigaw ni Kuya Dario, agad na lumapit sa akin. Pero hindi niya ako mahawakan. Para bang may hindi nakikitang puwersang humaharang sa kanya. Nagsisimula na, bulong ng nilalang. Hindi. Hindi mo siya makukuha, sigaw ni Kuya Dario. Bigla niyang tinakbo ang direksyon ng nilalang at mabilis na itinarak ang patalim sa dibdib nito. Tumagos ito at isang matinis na sigaw ang pumuno sa loob ng bahay. Ngunit sa halip na bumagsak, ang nilalang ay mumiti lamang, at sa isang iglap, ang sugat nito ay unti-unting nagsara na parang wala lang nangyari. Dario, hindi mo kayang pigilan ito. Kahit anong gawin mo, darating at darating ang oras, bulong nito habang dahan-dahang inalis ang patalim mula sa katawan niya. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ito normal. Hindi ito isang laban na kayang tapusin ng kahit anong sandata. Biglang humina ang sakit sa katawan ko, pero pakiramdam ko ay may nagbago. Tumayo ako, hinal na hinal at napatingin sa mga kamay ko. Dugo. Ngunit hindi ko alam kung kanino galing. Napatingin ako kay Kuya Dario, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan mula sa kanya, takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Mark, kailangan mong lumayo, mahina niyang sabi. Ngunit bago pa ako makagalaw, isang malakas na puwersa ang tumama sa akin, at sa isang iglap, bumagsak ako sa lupa. At bago pa tuluyang magdilim ang paningin ko, isang huling boses ang narinig ko. Tapos na ang pagpili. Alam na namin kung sino ka. Madilim. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na wala sa ulirat, pero nang dumilat ako, nasa isang lugar na ako na hindi ko pa nakikita noon. Napapaligiran ako ng malalaking puno na halos natatakpan na ang langit. Ang lupa ay basa, amoy lumang kahoy at hamog. Tahimik ang paligid, pero hindi ito yung tipong tahimik na nakakakalma. Para itong katahimikan bago ang isang matinding bagyo. Napatingin ako sa mga kamay ko. Wala nang dugo. Pero may nararamdaman akong kakaiba, para bang gumaan ang katawan ko, pero sa loob-loob ko, alam kong may nagbago. Parang hindi na ako. Mark, Isang pamilyar na boses ang tumawag sa akin. Napalingon ako at nakita ko si Kuya Dario, nakatayo sa hindi kalayuan. Mukha siyang pagod, halos hindi makahinga, pero buo ang tingin niya sa akin. Anong nangyari? Tanong ko. Hindi ko na napigilan, sagot niya. Gumising ka na. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero bago pa ako makasagot, lumapit sa amin ang nilalang na nasa bahay kanina. Mas maliwanag na ngayon ang paligid kaya kitang-kita ko ang itsura niya. Ang balat niyang parang abo, ang mga mata niyang may halong dugo at itim. Umiti siya sa akin, pero hindi yun ngiti ng isang tao. Kamusta ang pakiramdam ng pagiging buo? Tanong niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ko, pero kahit ako, hindi ako sigurado kung totoo ba yon.
Alam mo kung ano ka na ngayon, hindi ba? Umiling ako, pilit na itinatanggi ang nararamdaman ko. Pero hindi ko kayang lokohin ang sarili ko. Nararamdaman ko ito, ang kakaibang enerhiya na gumuguhit sa katawan ko, ang pakiramdam na para bang may nagising na bagay sa loob ko. Tama na, sigaw ni Kuya Dario. Hindi siya magiging isa sa inyo. Napatingin ang nilalang kay Kuya Dario at mumiti. Dario, hindi mo na siya mapoprotektahan. Hindi mo na maitatago ang totoo. Alam na niya. At doon ko naintindihan ang lahat. Ang ibig nilang sabihin sa simula pa lang. Hindi lang si Kuya Dario ang may kakaibang lahi sa pamilya namin. Ako rin. Nagsisinungaling ka, bulong ko, kahit alam kong hindi yon totoo. Ang nilalang ay tumawa. Kung nagsisinungaling ako, bakit hindi mo na nararamdaman ang takot? Natigilan ako. Totoo. Dapat ay takot ako sa kanya, dapat ay nanginginig ako sa harapan niya. Pero hindi. Hindi ko na nararamdaman ang takot. Sa halip, pakiramdam ko ay parang isa ako sa kanila. Napaatras si Kuya Dario. Mark, huwag mong hayaang makontrol ka nila. Pero hindi ko na alam kung ano ang dapat kong paniwalaan. Nararamdaman ko ang kakaibang lakas sa loob ko, isang enerhiya na hindi ko pa nararanasan noon. Para bang may puwersa sa katawan ko na gusto nang kumawala. Tumingin ako sa nilalang sa harapan ko. Ano ang gusto ninyong gawin sa akin? Ikaw ang susunod, Mark. Ikaw ang magpapatuloy ng dugo natin. Mas malakas ka pa kaysa kay Dario. Umiling si Kuya Dario. Hindi totoo yan. Hindi ka magiging kagaya nila. Pero sa loob-loob ko may bumubulong sa akin. Isang tinig na hindi akin. Ano kung totoo ang sinasabi nila? Ano kung hindi mo na kayang bumalik sa dati mong buhay? Napasapo ako sa ulo ko. Ang daming tinig, ang daming boses. Para silang nag-aaway sa loob ng utak ko. At sa isang iglap, nagdilim ang paningin ko. Nang magising ako, wala na ako sa gubat. Nasa kwarto ko ako sa bahay. Parang walang nangyari. Parang isa lang itong panaginip. Pero alam kong hindi. Tumingin ako sa bintana, sa dilim ng gabi sa labas. Alam kong may nagbago. Hindi ko pa alam kung ano, pero alam kong hindi ko na ito matatakasan. At ang mas nakakatakot sa lahat. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko na gustong tumakas. Kinapa ko ang sarili ko. Wala akong sugat, walang bakas ng kung anong nangyari sa gubat. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lang ito isang panaginip. Ramdam ko pa rin ang malamig na hangin sa balat ko, ang kakaibang enerhiya na gumagalaw sa katawan ko. Hindi na ako yung dating ako. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tahimik ang paligid, ang liwanag ng buwan ay malamlam, para bang may tinatago rin itong sikreto. Gusto kong isipin na isa lang itong masamang panaginip, pero hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Ang totoo, hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o tanggapin na lang ang nangyari. May kumatok sa pinto. Mark, boses ni Kuya Dario. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, at nakita ko siyang nakatayo roon, hawak pa rin ang lumang kahoy na bowl na ipinakita niya sa akin kanina. Kita sa mukha niya ang pagod, pero mas malalim pa doon ang nakikita ko sa mga mata niya, panghihinayang. Alam mo na, hindi ba, mahina niyang tanong. Hindi ako sumagot agad. Alam ko na. Pero hindi ko alam kung gusto ko itong marinig mula sa kanya. Kalahati ka sa kanila, tuloy niya. Kagaya ko. Doon na nabuo ang hinala ko. Hindi lang ako. Kami ni Kuya Dario, pareho kami.
Kaya niya ako pinoprotektahan. Kaya niya hindi sinabi agad ang totoo. Bakit mo itinago sa akin? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Dahil gusto kong mamuhay ka ng normal. Gusto kong hindi mo maranasan ang sumpang ito. Sumpa ba talaga? Tanong ko pabulong. Hindi siya agad sumagot. Depende sa kung paano mo ito titingnan. Napatingin ako sa kamay ko. Kanina lang nakita kong may dugo ito. Pero ngayon malinis na. Ano nga ba talaga ako? Tao pa ba ako? O may iba nang nagising sa loob ko? Lumapit si Kuya Dario at marahang inilapag ang bowl sa mesa. Dito nakasulat ang lahat ng sagot. Ang kasaysayan ng dugo natin. Kung paano nagsimula. Kung ano ang dapat mong malaman. Pero hindi ko ito tinignan. Hindi ko alam kung handa akong malaman ang buong katotohanan. Mark, tawag ni Kuya Dario, mas mahina na ang boses niya ngayon. Alam kong naguguluhan ka. Pero may isang bagay kang kailangang tandaan. Napatingin ako sa kanya. Ikaw ang pipili kung sino ka. Tumingin ako sa labas ng bintana. Tahimik pa rin ang gabi pero pakiramdam ko hindi ito magtatagal. May mga bagay na darating pa, mga tanong na hindi pa nasasagot. Pero ngayon, isa lang ang sigurado ko. Hindi ko hahayaang ang dugo ko ang magdikta ng kapalaran ko. Ako ang pipili. At anuman ang mangyari, hindi ako magiging isa sa kanila.